Dalubot ka sa salita. Ngayon, March 19, 2024, magsisimula kami sa aming pre-reading in Tagalog version. So before we start, we will have a song, Jesus' name above all names. Amen. Amen. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Love, I praise your name, Jesus, above all names, Jesus, above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, blessed Redeemer, living Word, blessed Redeemer, living Word. Amen. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Brother Emilio at nais kong ibahagi sa inyo ang kahalagan ng pagpapasalamat sa ating buhay. Ayon sa 1 Tesalonica 5:18, pasalamatan ninyo ang lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagpasalamat ay nagbubukas ng mga pinto ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Sa halip na maging mga murmurer tayo, ay dapat maging mga taong puno ng pagpasalamat. Sister Monica? Amen, Brother Emilio. Ako si Sister Monica at nais kong ilagdag na dapat nating gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng kabutihan at hindi upang magdulot ng panlalamig sa ating mga puso. Amen. Sabi sa awit 34 verse 1, ako'y magpupuri sa Panginoon sa lahat ng oras. Ang kanyang papuri ay lagi sa aking mga bibig. Ang pagpapahayag ng mga positibong salita at panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan ng pag-asa at tagumpay sa ating buhay. Tama ka, Sister Monica. Ako si Sister Marie at nais kong ipaalala sa ating lahat na dapat nating gamitin ang ating bibig upang magdeklara mga bagay na nais nating makamtan sa ating buhay. Ayon sa Kawikaan 18:21, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya huwag nating hayaang punuin ng negatibong salita ang ating mga bibig. Sa halip, gamitin natin ito upang ituring ang ating mga salita bilang mga tagapagdala ng pagpapala at tagumpay. Sa mga talatang binasa natin mula sa Biblia, ay natutunan natin na ang pagpapasalamat at ay mahalaga sa ating mga panampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binubuksan natin ang ating puso at isipan sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen. Dapat din natin gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng kabutihan
at pag-asa sa halip na mga salitang nagdudulot ng pagdaramdam at pait sa ating buhay. Ang paggamit ng ating bibig upang magdeklara ng mga positibong bagay at magpapalakas sa ating pananampalataya at magbubukas ng mga oportunidad para sa ating tagumpay at tagapagpala mula sa Diyos. Kaya lagi nating tatandaan na maging mga taong puno ng pagpasalamat at gumamit ng ating bibig sa paraang makabuluhan at nakapagpapala. Sa mga panahon, mayroon tayong mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Mahalaga rin na tayo ay magpapasalamat. Sa Pilipos 4:6, sinabi sa atin na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng sitwasyon, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ng pasasalamat. Sa pagpapasalamat, nakakalimutan natin ang ating mga alalahanin at nakakamtan natin ang kapayapaan ng Diyos Amen. at lumalampas sa ating pag-uunawa. Amen. Sister Oo, Monica? Brother Emilio, kaya kahit na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip ay gamitin natin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos. Sabi sa Romans 4:17, tinawag niya ang mga bagay na wala ng pag-asa na tila mayroon na sa mga pamamagitan ng ating mga salita. Sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan upang baguhin ang mga pangyayari sa ating buhay, magpapatunay ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Sister Marie, ito na. Ano yan? Ano yan? Tama ka, Sister Monica. Ang mga salita na ating binibitiwan ay may malaking epekto sa ating mga buhay. Kaya sa halip na magsalita ng mga bagay na nagdadala ng lungkot at takot, dapat nating gamitin ang ating bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Sa 2 Corinto 4:13, tinawag natin ang pananampalataya dahil ito ang nasusulat. Ako'y nagnanampalataya, kaya nagsasalita ako kasama ng ating pananampalataya. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan upang magpatibay at magdala ng pagbabago sa ating buhay. Amen, Sister Marie. Sa ating mga pag-uusap mula sa Biblia, napagtanto natin na hindi lamang dapat tayo magpapasalamat sa mga oras ng kasiyahan at kaginawaan, kundi maging sa mga oras ng pagsubok at hamon sa pagpasalamat. Nagpapakita tayo ng ating pananampalataya at tiwala sa kapangyarihan ng Diyos Amen. na mabigyan ng biyaya at gabay sa ating buhay. Amen. Dapat din nating gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos at magpatibay ng ating pananampalataya sa gitna ng anumang pagsubok sa pamamagitan ng mga salita ng pananampalataya at pagpasalamat. Naging daan natin ito upang mapalapit sa Diyos at makamtan ang kanyang mga pangako para sa atin. Kaya't lagi nating tatandaan
na maging mga taong puno ng pagpasalamat at gamitin ang ating mga bibig sa paraang pagpapakabanal at pagpapakalakas ng ating pananampalataya. Amen. Sister Marie, Huli ka. Panginoong Hesus, aming Diyos, maraming salamat at sa pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita. Patnubayan mo po kami na gamitin ang aming mga bibig upang magpahayag ng mga salitang puno ng pag-asa at kabutihan. Amen po. Panginoon, aming Diyos, salamat sa mga aral na aming natutunan sa inyong salita. Tulungan mo po kami gamitin ang aming mga bibig bilang mga instrumento ng inyong pagmamahal at biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoong Hesus, aming Diyos, salamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming maging mga taong puno ng pagpasalamat sa lahat ng oras. Amen and amen. Amen. Dito nagtatapos ang aming prayer reading. Thank you, Maraming Lord. salamat po. Thank Maraming you salamat, and God bless you all. Salamat po, God. Amen.